Sa kabanatang ito makikita nyo ang pagtatagumpay ni Teta sa pagpaslang kay Chernik, pero masasaksihan nyo din ang pagbabalik ng ika-4 na prinsipe mula sa kamatayan. Ipapasilip na sa atin ng kwento ang abilidad ni Chernik at tiyak na mas katatakutan nyo siya dahil sa misteryosong kapangyarihan na tumulong sa kanya para muling mabuhay. Tatapusin ko na ang intro dahil alam kong nasasabik na kayong masaksihan ang kakayahan ng susunod na makakalaban ng ating bida na si Kurapika. Ang Chapter 46 ng Succession Contest at Dark Continent Arc ay nagaganap linggo ng gabi sa Tier 1, kasabay ng pagtitipon at salo-salo ng pamilya Huiguru kasama ang kanilang mga espesyal na bisita. Ang pagtitipon na ito ay nag-umpisa sa Chapter 382 ng manga, pagkatapos ay ipinakita sa atin ng maayos sa Chapter 383. Maraming nangyari sa pagtitipong ito, ilan na dyan ang pagtatanghal ng mga prinsipe at prinsesa ng kaharian, ang pagtugtog ni Melody ng plauta, at ang pagtakas ng kambal na sila Kacho at Fugetsu. Bagamat ang iba sa mga prinsipe ay dumalo sa pagtitipon, may ilan sa kanilang hindi interesado dito kaya nanatili sa silid. Kabilang sa mga prinsipeng ito ay ang ika-4 na si Chernik. Hindi siya dumalo dito sapagkat pinagpatuloy ng prinsipe ang pagkasanay niya sa paggamit ng nen sa paggabay ni Teta. Natapos ang nakaraang kabanata sa eksena kung saan inumpisahan ni Teta ang pagpapakilala ng Zetsu kay Chernik. Ginawa ito ng babae sapagkat meron siyang pinaplano kontra sa masamang prinsipe. Inutusan ni Teta si Chernik na isarado ang mga mata at huwag magpaistorbo sa kahit na anong ingay o kaguluhan. Sinunod ito ng prinsipe kaya nagawa niyang makapasok sa estado ng Zetsu. Ngunit maya-maya ay pinatigil siya ni Teta sapagkat merong hibla ng aura na nananatiling gumagana sa balikat ni Chernik. Ang Zetsu ay isa sa 4 na pangunahing prinsipyo ng Nen kung saan isinasarapan samantala ng isang Nen user ang lahat ng kanyang aura nodes upang hindi lumabas ang kanyang Nen na nagmula sa loob ng katawan. Ipinagpatuloy ni Chernik ang pagko-concentrate para mas maging perpekto ang kanyang Zetsu. Habang ginagawa niya ito, nanatili ang kanyang Guardian Spirit Beast sa kanyang tabi upang bantayan siya. Ang Guardian Spirit Beast o ang mga Nen Beast ay nabubuhay lamang dulot ng Nen na nagmula sa nagmamay-ari sa kanila. Ibig sabihin, ang pagpapatigil ng Nen sa pamamagitan ng Zetsu ay magpapahinto din sa kakayahan ng isang Nen user na palabasin ang kanyang Nen Beast. Ito ang gustong mangyari ni Teta sapagkat hindi niya magagawa ang kanyang pinaplano laban kay Chernik hanggat nakabantay ang Guardian Spirit Beast nito na nabubuhay para protektahan ang kanyang prinsipe. Sinabi ni Teta sa kanyang isipan na nagtataglay si Chernik ng pambihirang aura kaya kailangan niya itong paslangin ng mabilisan habang nasa estado ng Zetsu sapagkat lumalabas agad ang Guardian Spirit Beast ng prinsipe kapag naaabala ang konsentrasyon nito. Matagal lang sinabi sa kwento ang lihim na galit ni Teta kay Chernik. Hindi pa sinasabi ng istorya kung ano ang eksaktong rason ng matinding pagkamuhay na ito. Pero naniniwala ako na may ginawang kasamaan si Chernik na direktang nakaapekto kay Teta. Kaya dumating sa punto na gusto ng babaeng gwardya na paslangin ng prinsipe. Nagdesisyon si Teta na patagalin ang Zetsu ni Chernik sa loob ng 40 minuto upang masigurado na hindi na ito mapoprotektahan ng kanyang Guardian Spirit Beast. Kumuha ang babaeng gwardya ng isang tasa at ibinagsak niya ito sa sahig. Nagresulta ang ingay na ito sa pagka-alarma ng gwardya sa labas at pagpasok ng mga ito sa silid. Sinabi ni Teta na nasa training sila at huwag nilang istorbohin ang prinsipe. Maraming gwardya si Chernik, maaaring hindi tapat ang mga ito sa prinsipe dahil nakita din ng mga ito kung gaano kasama si Chernik. Ganun pa man, trabaho nilang protektahan ng prinsipe sapagkat kung ano man ang mangyari dito, may pananagutan ng kanyang mga gwardya. Lumabas ang mga tagapagsalbi matapos sabihin ni Chernik na ayos lamang ang lahat. Pagkatapos ay kinausap muli siya ni Teta sa pagkasabi na pwede nilang ituring na parte ng training ang pangingialam ng mga gwardya. Kaya inutusan ni Teta si Chernik na umpisahan muli ang paggamit ng Zetsu. Sinunod ito ng prinsipe. Pero bago ito, binalaan niya si Teta sa pagkasabi na hindi siya magpapaistorbo sa kanyang konsentrasyon kahit pamamilipit sa sakit si Teta sa kanyang harapan. Sinarado muli ni Chernik ang kanyang aura nodes para gumamit ng Zetsu. Sa puntong ito, naglaho ng tuluyan ang kanyang Guardian Spirit Beast. Pagkakataong hinihintay ni Teta. Ang isang Nen user na nasa loob ng Zetsu ay walang kahit na anong natitirang proteksyon sa katawan. Pwede na silang matamaan ng mga pangkaraniwang bala, mapinsala ng mga normal na suntok at mapaslang ng isang simpleng Nen ability. Kaya sa paniniwala, magagawa ni Teta na mapatay si Chernik anumang sandali habang nasa kalagitnaan ito ng Zetsu. Lumikha si Teta ng bola na gawa sa kanyang aura upang paliparin ito patungo sa prinsipe. Pinatama ng babae ang bola ng Nen sa noo ni Chernik.
Naramdaman ito ng prinsipe. Dumilat siya pero hindi umalis sa estado ng Zetsu at pumikit muli. Lumipas ang oras at hindi umalis sa konsentrasyon si Chirnik, kaya nagdesisyon si Teta na gawin na ang kanyang plano. Lubhang nakakatakot ang tagpong ito kung isa kayo sa mga tagahanga ng istorya, sapagkat habang binabasa mo ang kabanatang ito, alam mong imposibleng mamatay si Chirnik sa parteng ito ng istorya, sapagkat hindi pa niya nakakaharap si Kurapika. Kaya ang pinakamalapit na posibleng mangyari ay mabigo si Teta sa kanyang plano at lamunin siya ng buhay ng Nenbis na Chirnik. Binunot ni Teta ang kanyang baril mula sa kanyang likuran. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay at humakbang siya dahan-dahan papalapit kay Chirnik. Habang ginagawa niya ito, nagulat siya nang biglang marinig sa speaker na nasa sa kanilang silid ang boses ng mga host ng nagaganap na pagtitipon. Inanunsyo ng mga ito ang pagsisimula ng performance ni Melody at ng mga prinsipeng sila Kacho at Fugetsu. Ipaparinig nila ang pagtugtog ni Melody ng plauto sa lahat ng nasa Tier 1 at Tier 2. Ang pagtitanghal ni Melody ay parte ng kanilang mga plano upang matulungan sila Kacho at Fugetsu na matakasan ng succession contest. Nagulat si Teta dahil sa anunsyo mula sa speaker, pero nakahinga siya ng maluwag nang makita na nasa estado pa rin ng Zetsu si Chirnik at hindi pa rin ito kumikilos. Pinuri ni Teta ang prinsipe sa kanyang isipan dahil hindi pa nawawala ang konsentrasyon nito. Hinangaan niya ang talento nito at nang hinayang sa pagkasabi na sana ay nagkaroon ng puso si Chirnik para ibahagi ang kanyang talento sa iba. Itinutok ni Teta ang kanyang baril sa ulo ng prinsipe. Sinabi ng babae na isang bala lamang, mabilis at walang kahit na anong sakit. Pag natapos ang kanyang layunin, susunod na din si Teta sa prinsipe. Inumpisahan na ni Melody ang pagtugtog ng kanyang plauta. Kinalabit ni Teta ang gatilyo ng kanyang baril. Tumama ang bala nito sa noo ni Chirnik at tumugos palabas sa likod ng ulo. Ang ingay ng putok ng baril ay sinabayan ng nakakahalinang tugtugin na nagmula sa pagtatanghal ni Melody. Bumagsak ang walang buhay na katawan ni Chirnik. Hindi sa sahig ng kwarto, bagkos humandusay ito sa isang malaparaisong lupain na napupuno ng makukulay na bulaklak at napapalibutan ng napakagandang mga tanawin. Ang nakikita ni Teta ay dulot ng nenability ni Melody. Gamit ang kanyang galing sa pagtugtog ng plauta, nagagawa ng hunter na dalhin ng kaisipan ng kahit na sino makakarinig ng kanyang musika patungo sa isang nakakabighaning lugar. Maya-maya, natapos na ang pagtugtog ni Melody at nawala na rin ang ilusyong nilikha ng kanyang musika. Pero hindi lamang ito ang naglaho sa harapan ni Teta, sapagkat laking gulat ng babae na nawala na rin ang katawan ni Chirnik. Naghalo ang pagtataka at pagkabigla ni Teta. Sinusubukan niyang ipaliwanag kung paano naging posible na kahit ang dugo o ang mga bakas ng pagpatay niya kay Chirnik ay nawala na din. Ngunit bago pa man niya masagot ang kanyang sarili, pumasok ang ibang mga gwardya sa kwarto at tinutukan ng mga ito ng baril si Teta. Inisip ni Teta na ang magandang hardin na kanyang nakita ay nagmula sa nenability ni Chirnik, pero inalis niya din ang paniniwalang ito sapagkat nasa Zetsu ang prinsipe. Biglang sumulpot si Chirnik sa likod ni Teta at sinabi nito na ang narinig ng mga gwardya na pagputok ng baril ay parte ng kanilang training. Nayabangan pa ni Chirnik si Teta sa pagkasabi na hindi man lamang siya nagulat sa baril ng babae. Isang testamentong lalong nagpagulo sa kaisipan ni Teta sapagkat sigurado talaga siya na nakita niyang napatay niya si Chirnik. Siguro, sa mga puntong ito, gusto na rin ni Teta na iputok ang baril sa kanyang ulo sapagkat tiyak na naiisip ng babae na alam na ni Chirnik ang tangka niyang pagpaslang sa prinsipe. Pinagsabihan ng isa sa mga gwardya si Teta dahil sa paraan nito ng pagtuturo. Ngunit, bigla na lamang napaluhod ang babae. Nakita ito ni Chirnik, kaya pinayuhan niya si Teta na magpahinga na muna dahil mukhang sobrang seryoso ito sa pagtuturo kanina. Itinaas ni Teta ang kanyang mukha para tumayo, pero nagulat siya nang makita ang guardian spirit beast ni Chirnik na nakatitig malapit sa kanyang tabi. Nagsalita ang halimaw at binalaan nito si Teta na sa susunod na lilinlangin nito ang prinsipe, mahihinto na rin ang kanyang buhay bilang isang tao. Matapos marinig ang mensahe ng Nenbeast, napapikit si Teta, nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang mga guardian spirit beast ay mas malapit ang hitsura sa mga halimaw. Ganun pa man, marunong magsalita ang iba sa kanila at may kaalaman sa pakikipag-usap. Binuhat ng isa sa mga gwardya si Teta, habang ang isa pang gwardya ay nilahad kay Chirnik ang nangyaring kakaiba kanina habang tumutugtog si Melody. Sinabi ng gwardya na matapos nilang marinig ang putok ng baril ni Teta, agad silang tumakbo papasok sa silid, ngunit bigla na lamang may lumabas na napakagandang hardin sa kanilang harapan at hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Ayon kay Melody,
kaya niyang gamitin ang kanyang nen ability sa loob ng 3 minuto. Ibig sabihin, 3 minuto ding hindi makakilos sa mga gwardya ng prinsipe. Inutusan ni Chernix ang kanyang mga tagapagsilbi na formal na imbitahan si Melody sa kanyang silid upang makausap niya ito. Mahigpit niya ding ipinaalala na siguraduhing imbitasyon ang gagawin nila at huwag nila piliting sumama si Melody. Kasabay ng pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan, pinanood din ni Chernix si Teta na lumabas sa kanyang silid habang akay ng isa sa kanyang mga gwardya. Kilala ni Melody si Chernix at alam niyang nais ni Kurapika na makalapit dito, kaya malaki ang posibilidad na tanggapin ni Melody ang imbitasyon ng prinsipe. Ang problema nga lamang ay kung ano ang layunin ni Chernix sa pag-imbita kay Melody. Gusto lang ba nito alamin ang kakayahan ng Hunter? O gusto ba ni Chernix na gawing kakampi si Melody? Lumipat ang kabanata sa isang eksena kung saan makikita ang mukha ni Chernix matapos itong barilin sa noo ni Teta. Ngunit maya-maya ay humaba ang leeg ng prinsipe at tinanong nito kung mapagkatiwalaan niya ba si Teta. Nagising ang babae dahil sa nakita, isa pala itong masamang panaginip. Sa kanyang pagdilat, nakita ni Teta ang kapwa niya guardian ni si Salkov na binabantayan siya habang wala siyang malay. Si Salkov ang tanging tao na nakakaalam sa mga pinaplano ni Teta at sa lihim na galit nito kay Chernix. Sinabi ng guardia na 15 minuto lamang walang malay si Teta, kaya kinumbinsin niya ito na magpahinga pa. Inabutan din ni Salkov ng salamin ng kaibigan upang makita ni Teta ang malaking marka na ibinigay sa kanya ng guardian spirit beast ng prinsipe. Pinaliwanag ni Salkov na noong unang beses na nagsinungaling si Teta, binigyan siya ng halimaw ng isang sugat sa pisngi. Sa pangalawang beses nitong pagsinungaling, minarkahan nito ang mukha ni Teta. At maaaring kapag nagsinungaling pa si Teta ng 2 beses, posible na makatanggap siya ng kapurusahang higit pa sa kamatayan. Nangatwiran si Teta sa pagkasabi na hindi siya pwedeng tumigil ngayon. Naintindihan nito ni Salkov pero pinayuhan niya ang kaibigan na kailangan nilang kumalma at magdahan-dahan sapagkat maaaring pinaplano ng Guardian Spirit Beast na gawing isang sunod-sunurang alipin si Teta kapag nagkamali ang babae ng aksyon. Kinumbinsi muli ni Salkov ang kaibigan na magpahinga habang ang lalaking guardian na muna ang mag-aasikaso sa lahat. Tinanong ni Teta kung anong gagawin ni Salkov. Sumagot naman ng lalaki sa pagkasabi na si Teta na lamang muna ang mag-isip ng plano habang nagpapahinga ito. Nainis si Teta at tinawag na loko-loko ang kaibigan. Ang Hunter x Hunter ay hindi takot na magtanggal ng isang karakter sa kwento lalo na kung kailangan itong gawin. Kaya sa tingin ko, ang magandang pagkakaibigan nila Salkov at Teta ay hindi magtatagal. Lalo pa at nilalapit nila ang mga sarili nila sa kapahamakan. Maaaring sa susunod na kabanata, mamatay si Salkov at para makaganti, makikipagtulungan si Teta kay Kurapika at ipapaalam niya dito ang kasamaan ng prinsipe kasama ang galing nito sa paggamit ng nen. Magiging malaking tulong si Teta sa pagtalo kay Chernix lalo na kapag nakilala niya si Kurapika sapagkat sa tingin ko, mahihirapan ng sobra si Kurapika sa kakayahan, sa galing at sa talino ng ika-4 na prinsipe sa paggamit ng nen. Lalo na ngayong nakita natin na mahirap paslangin si Chernix. Sa susunod na kabanata, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagawa ni Chernix na makaligtas mula sa tangkang kamatayan ni Teta. Abangan nyo ang kabanatang ito sapagkat masasaksihan nyo ang isa sa pinakamakapangyarihang abilidad na naipakita sa kwento. Shoutout muna kanila, Bardos Maxiela Rose, Emer Arellano, Aldrin Aquino, pati na rin kanila Milford Mole, Super Jimson, Angeline Abudi Isiha. Ito po ang Chapter 46 ng Dark Continent at Succession Contest Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!